Magandang araw, narito ang balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Mahigit 3.6 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Aghon. Ayon sa pahayag ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 36,549 na pamilya o 128,511 ang napektuhan ng Aghon sa mahigit 773 na barangay sa National Capital Region o NCR at mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Kanlurang Visayas, Gitnang Visayas at Silangang Visayas. Habang may kabuuang 57 evacuation center sa NCR at Calabarzon, ang umahawak ng hanggang 652 na apektadong pamilya o 2,321 na individual. Patuloy naman ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo maging sa mga stranded sa pantalan. Samantala, mahigit 2.8 billion pesos na pondo ang nananatiling nakastandby para higit pang suportahan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng Aghon. Nakahambang ipatupad ang ikalawang bahagi ng taas singil sa mga tol ng North Luzon Expressway o NLEX sa darating na June 4. Aprobado ng Toll Regulatory Board o TRB ang naturang taas singil ayon sa inilabas na pahayag ng NLEX Corporation. Sa ilalim ng bagong toll matrix, ang mga motoristang bumabagtas sa NLEX sa open system ay magiging 74 pesos para sa Class 1 vehicles, dagdag na 5 piso mula sa kasalukuyang 69 pesos. Magiging 186 pesos naman para sa Class 2 mula sa kasalukuyang 172 pesos o dagdag na 14 pesos. 223 naman sa Class 3 vehicles mula 206 pesos o dagdag na 17 pesos. Magsisimula ang open system sa Balintawak, Caloocan City hanggang Marilao. Bulacan, sakop naman ng closed system. Ang mula Bukawe, Bulacan at Santa Ines, Mabalacat City, kasama ang Subic Depot. Ang mga babiyahe sa NLEX na mula Metro Manila hanggang Mabalacat City ay madadagdagan ng toll fee ng 27 pesos para sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 81 pesos sa Class 3 vehicles. Ayon sa NLEX Corporation, ang mga karagdagang rate ay sumunod sa mahigpit na pagsunod sa mga regulatory procedures at sumailalim sa masusing pagsusuri na bahagi ng naaprobahang periodic adjustment ng NLEX na dapat bayaran sa 2019 at 2021. Isinailalim ng Pilipinas ang New Caledonia sa Crisis Alert Level 2 o restriction phase sa gitna ng deklarasyon ng State of Emergency sa teritoryo. Hinimok ng Department of Foreign Affairs o DFA ang humigit kumulang 200 Pilipino na nagmula sa New Caledonia na manatiling mapagbantay, umiwas sa mga pampublikong lugar at manatiling lamang sa kanilang tahanan. Payo pa ng DFA sa mga Pilipino na subaybayan at sundin ang mga alituntunin na itinakda ng mga lokal na otoridad. Maaari rin makipag-ugnayan ng mga Pilipino sa Philippine Consulate General sa Sydney para sa mga alalahanin sa pamamagitan ng kanilang website. 7 katao ang napatay, daang-daan ng inaresto at malaking bilang ng mga gusali at sasakyan ng nawasak sa loob ng 2 linggong kaguluhan sa New Caledonia na bunsod ng pinagtatalunang reforma sa elektoral at pinalakas na matinding pagkakaiba sa ekonomiya sa pagitan ng mga katutubong populasyon na nakaanak at mga taong may background sa Europa. Nag-organisa ng isang prayer rally ang grupo ni President Carlos Garcia, Mayor ng Fernando Estavilla, President ng League of Bohol Municipalities of the Philippines, upang ipakita ang suporta nito kay Governor Erico Aumentado at iba pang suspendidong opisyal. Sa kamakailang kautusan, sinabi ng Anti-Graft Office
Sinabi ng Anti-Graft Office na ang Captain's Peak Garden ng resort ng Barangay Canmano sa bayan ng Sadbayan ay pinayagang mag-operate kahit walang kinakailangang environmental impact assessment, environmental compliances certificate at special use agreement sa mga protektadong lugar mula sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sinabi ni Estavilla na nalungkot siya sa desisyon na inilarawan niyang malubha. Anya, ang LMP ay magbibigay ng legal na tulong sa mga alkalde na naglalayong maghain ng motion at hilingin sa ombudsman na muling isaalang-alang ang desisyon nito. Bukod kay Omentado at sa mga alkalde, kasama rin sa suspension order ang 31 punong barangay at 6 na miyembro ng konseho ng barangay ang sinuspinde. Samantala, inaasang aabot sa 13 hanggang 18 tropical cyclone sa papasok sa Pilipinas ngayong taon habang malapit na ang pumasok ang panahon ng tag-ulan sa bansa ayon sa Pag-asa. Nabatid ng State Weather Bureau na mayroon lamang 11 tropical cyclones na maaaring tumama sa bansa noong nakaraang taon dahil sa El Niño phenomenon. Naranasan kamakailan ng bansa ang unang tropical cyclone nitong taon, ang bagyong Aghon na ikinasawi ng 7 katao. May kabuuang 51,858 na katao o 16,404 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Aghon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagiwan ang bagyo ng pinsala sa agrikultura na nakakahalaga ng 21,651,548 pesos na naapektuhan kung saan 369 na magsasaka at mangingisda. Samantala, 1 o 2 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Hunyo. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yourtvpage.com. Maaari nyo rin mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng UrTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa mabilis at tamang pagbabalita. Ito ang UrTV Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.